Sorpresang ininspeksyon ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ang pantalan sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, fully air-conditioned, malinis at maaliwalas yung extension ng passenger terminal building dito sa Batangas Port. Sa kabuuan, 3 na ang ticketing zones na magbibigay serbisyo sa mga pasahero. Habang hindi pa buhos ang mga biyahero sa Batangas Port, naunang nag-inspeksyon si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago sa pantalan. Sa Martes Santo, nakikitang magsisimula ang dating sa pier ng mga uuwi sa probinsya. Inaasahan natin hihigit sa 2 milyon yung mga kababayan nating babiyahe sa mga pantalang pinamamahalan ng PPA. And we anticipate a 10% increase from last year's 1.8 million. Mas maluwag na passenger terminal ang sasalubong sa mga biyahero mula sa common area ng entrance at exit at ang extension ng departure area. Mula sa dating 2,500 seating capacity, 8,000 pasahero ang maa-accommodate rito. Fully air-conditioned, maaliwalas at malinis. 3 ticketing zones na ang magseserbisyo sa mga pasahero. Ipapagamit pa ang 2 e-transporter o electronic vehicle sa loob ng gusali para sa kaginhawaan ng mga PWD, buntis at senior citizen. Mabuti, wala ng paglakad. Inaasahan natin na madadagdagan pa to as we progress dito. Mas maging fully operational itong passenger terminal building natin. And itong modelong ito kasi, i-adapt natin na ito magiging modelo sa iba pa nating passenger terminals. May bagong barko raw ang isang shipping company para tumugon sa buhos ng mga pasahero. Magsisimula pong maglakbay pamula Batangas patungong Calapan sa Lunes po na may kapasidad ng 700 tao at 80 sasakyan. Tinitiyak ng PPA ang kalinisan sa pier, ang bili nila sa riding public, kooperasyon at huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Ace, para naman sa mga shipping lines, may dagdag na ticketing windows para sa kanila daan para mabilis na ma-entertain yung mga magtatawid dagat. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.